Ano nga bang sinasabi ng Bible pagdating sa konsepto ng polygamy o pagkakaroon ng multiple wives? Matinding sermon na naman ang maririnig mo sa video na ito. Narinig mo na naman yung salitang Bible. Nakokornihan ka na naman. Bible-centered na naman ang pag-uusapan natin. Corning-corny ka na naman. Kasi usapang Biblia na naman. Sasabihin mo na naman, Baduy. Kung ganoon, bago ako magsimula, ito na yung part na kailangan mo nang umalis. See you on the next video. May isang comment na matagal ko nang hindi pinapansin. Isang tanong tungkol sa isang tao na masyadong controversial at makabago ang pananaw sa buhay. And I assume nakilala niyo na ang taong tinutukoy niya rito. Ang tanong niya sa akin, ano ba raw ang masasabi ko kay Bugoy na Koy-Koy sa tatlo nitong babae? At sa pagkakaalam ko, itong tatlong babaeng ito ay hindi niya lang babae kundi asawa. Tama ba? Una sa lahat, hindi natin estilo ito ang magbigay ng komento tungkol sa buhay ng kung sino-sinong tao. Ngunit kung ang video na ito ay magustuhan ng ating mga lakan, drop your comment kung gusto mo yung mga ganitong video na nagbibigay opinion at komento tungkol sa mga napapanahong issue at kaganapan. Dahil naaayon pa rin naman ito sa ating adhikain, ang ituwid, ang katuwirang pilit pinabaluktot ng mundo. Naunawaan mo naman yan, hindi ba? Papaalalahanan ko lang muli ang ating kawan bago natin talakayin ang matinding topic na ito. Hindi tayo basta content creator lang dito. We have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Isa na yan sa linyang tatatak sa channel na ito dahil yan talaga ang adhikain natin, ang baguhin ang mga kabobohan at kabaluktotang pag-iisip ng mga kalalakihan sa panahon ngayon. Ang hikayatin silang lumakad ng matuwid sa mundong puno ng panlilinlang. Hindi tayo naririto para lang magpasikat. We are here to do God's work. Ibalik sa katuwiran ang mga naligaw ng landas. Ngayon, bumalik tayo sa katanungan. Ano ba ang masasabi ko kay Bugoy na Koy-Koy na may tatlong asawa? Wala akong masyadong alam sa buhay ng taong ito. Ang tanging alam ko lang ay may tatlo itong asawa at uhaw sa validations ng mga tao dahil gusto niyang makita siya ng mga kabataang Pinoy bilang top G ng Pilipinas. Kilala niyo ba kung sino yung top G na tinutukoy ko? Napapansin ko na yan ang ginagaya niya. Gusto niyang magmukhang top G din ng Pilipinas. Maraming babae, mayaman, tapos maraming kotse at kalbo. I don't have hate for Andrew Tate. That man is extremely wealthy, undoubtedly intellectual, very articulated, and can actually fight. Kaso itong top G wannabe ng Pilipinas, hindi ganoon ka-articulate at ka-intellectual. Gusto lang magtunog philosophical upang maraming tenga ang magpintig para mabilis makakuha ng atensyon at kasikatan. Rage baiting lang ang ginagawa para mapansin ng mga tao at kahangaan ng mga batang wala pang kakayahang mag-isip ng tama para sa sarili nila. Yung mga kalalakihan na matatawag mong yes man, mga ganoon ang tagasunod nito, mga yes man, mga hilaw na lalaki na bago pa lang natututong lumakad kaya kailangan pa nila ng aalalay sa kanila. Kaso yung umaalalay ay bulag din.
Alam mo ba ang sinasabi ng Biblia sa bulag na inaakay ng kapwa bulag, parehong nahuhulog sa butas? Alam ko maraming nakikinig dito na iniidolo ang taong ito, mga dick huggers ni Pugoy. Alam mo ba ang ibig sabihin ng dick huggers? Yan na yun, dick huggers. Alam ko magagalit itong mga ito dahil masakit ang katotohanan. Yung taong iniidolo nyo, sinisira ang inyong kinabukasan. Sinong tao ang nasa katinuan na magtuturo ng kalokohan sa mga kabataan imbis na sa pagiging matuwid na lalaki ang lakaran? Ang dami kasi dito, nakita lang nila na may gumagawa ng ganon kahit alam nilang mali, gagayahin na nila. Alam mo ng mali, itinuro na sa iyo mula pagkabata na mali. Ngunit nung makakita ka ng tao na gumagawa nito, akala mo agad ay tama na at justified na. Hanggang kailan ka magiging ganyan? Hanggang kailan ka magiging biktima ng sarili mong katangahan? Hanggang kailan ka magpapalin lang sa kasinungalingang harap-harapan kang ginagago? Hanggang kailan ka magpapaloko sa mga baluktot na aral ng mundong ito? Mahanap mo lang yung kasinungalingan na magko-comfort at magja-justify ng ego mo. Ano, real talk ba? Hindi mo maririnig yan sa mga taong hinahalikan mo ang puwet. Hindi ka re-real talkin ng mga yan dahil masakit ang katotohanan at ayaw nilang masaktan ka dahil mawawalan sila ng followers. Pero dito, re-real talkin kita. Hindi ba't ikaw yung lalaki na naghahanap ng taong magsasabi sa iyo na ang mali ay tama para lang magawa mo ito nang hindi ka nakokonsensya? Tama hindi ba? Ikaw yan, di ba? Kaya ang sinusunod mo ay yung mga ganitong tao, mga taong pinagmumukha na tama ang mali para lang maraming mahikayat. Kapatid, greatest strategy yan ng demonyo. Gumising ka, huwag kang magpalinlang sa demonyo. Nga pala, open na ngayon ang ating first drop ng pre-order t-shirt merch. Maaari ka na umorder sa ating official Facebook page. Ang ordering window natin ay mula December 27 hanggang December 31, 2025 lang. Lahat ng order sa time duration na ito ay mabibigyan. Ngunit sa oras na matapos na ang ordering window, hindi natatanggap ng order dahil magsisimula na ang ating production. You see, hindi lang basta ordinaryong damit ang makukuha mo rito, kundi isang simbolo, isa itong palatandaan kung paano ka binago ng channel na ito. Ang susuotin mo ay hindi lang basta damit, kundi isang bagong pagkakakilanlan kung paano ka nag-improve at kung paano nabuksan ang iyong kamalayan. Ito ang ating sagisag. Suotin mo ito ng may dangal, katuwiran at dignidad na hindi mabebenta. Ngunit huwag ka mag-alala, hindi tayo overpriced magpresyo. Presyong kawan pa rin yan dahil nais ko na lahat ng interesado ay magkaroon. Bisitahin mo ang ating official Facebook page dahil lahat ng transaction at order ay doon lang gaganapin. I-address natin ang mas malalim itong tanong na ito dahil marami na naman ang magko-comment dito tungkol naman kay Solomon. Kesyo si King Solomon nga nasa Biblia tapos daan-daan ang asawa. Dapat daw sila rin. Dapat daw ang lalaki ay hagis lang ng hagis ng similya nila dahil yan daw ang biological nature ng lalaki. Sobrang tatanga nyo sa totoo lang. Kung ganyan ang pag-iisip mo, ikaw dapat yung similya na ipinahid na lang. Pakinggan mo ito. What God has recorded doesn't mean He recommends.
Naunawaan mo ba yan? Ganito yan, makinig ka ng malinawan yang utak mo. Hindi porket ang isang bagay ay makikita mo sa Biblia ay ibig sabihin ay mabuti na ito at pinahihintulutan na ng Diyos na gawin mo. Naunawaan mo ba yan? Alam mo bang nasa Biblia rin ang pumatay, manggahasa, magnakaw at lahat ng karumal-dumal na kasalanan? Ibig sabihin ba niyan pinahihintulutan na ito ng Diyos dahil nasa Biblia naman? Dahil base sa logic mo, oo, si Solomon ay may daan-daang asawa. So ibig sabihin, recommended na ba ito ng Diyos? Ganyan ang logic mo eh, katangahan. Oo, nasa Biblia na si Solomon ay may daan-daang asawa. Ngunit hindi ibig sabihin niyan ay nire-recommend na ito ng Diyos. Bagkus, wala kang mababasa sa scriptures o sa Biblia na sinasabi ni Lord na mag-asawa ka ng marami. Noon pang nalungkot si Adan dahil mag-isa lang siya, 3 babae pa ang ibinigay ng Diyos sa kanya. Nakikita mo ba yan? Napaka-basic. Hindi mo kailangang basahin ang buong Biblia para malaman na hindi pabor ang Diyos sa polygamy o pagkakaroon ng maraming asawa. Sa Genesis pa lang, naroon na ang buong synopsis ng Bible. Walang utos na mula sa Diyos. Tandaan mo ito, mula sa Diyos ang nagsasabi na mag-asawa ka ng marami. Bagkus, monogamy pa nga o one husband, one wife lang ang ipinag-uutos. Deuteronomy 17 verse 17 says, "He must not take many wives, or his heart will be led astray." Ito na ang babala ng Diyos sa mga lalaking magbabalak mag-asawa ng marami. 1 Corinthians 7 verse 2, "But since sexual immorality is occurring, each man should have sexual relations with his own wife, and each woman with her own husband." Lakan, kung ang pag-iisip mo pa rin sa pag-aasawa ay nasa konsepto pa rin ng polygamy, sexual immorality na yan, naloko ka na ng mundong ito. At alam mo sa sarili mong lumalakad ka sa baluktot na pag-iisip, ngunit binabaliwala mo ito dahil sunod-sunuran ka sa laman. Iniidolo mo pa rin yung mga taong kalaban ng Diyos. Kalaban ka na rin. Tigilan mo yung nonsense mong pagpapanggap at pagpapakita na maangas, matinik at astig ka dahil walang natutuwa sa iyo. Kung ano mang kulang sa childhood mo, pagalingin mo na lang yung trauma mo dahil nagre-reflect lahat yan sa pagkalalaki mo. Ang pangit tingnan. At sa mga magsasabi dyan na ang sarap-sarap ng buhay ni Solomon, 700 na asawa, kayamanang walang mapaglagyan at karunungang hindi matumbasan, subukan mo munang basahin ang Ecclesiastes. Isa yan sa 3 libro ng Biblia na siya ang sumulat. Diyan mo mababasa kung ano bang klaseng buhay ang mayroon siya mula mismo sa kanyang perspective. At unang pasada pa lang sa libro ng Ecclesiastes, vanity o meaningless na agad ang salitang mababasa mo. At habang binabasa mo ito, marirealize mo kung gaano ka meaningless ang naging buhay ni Solomon. Ayon sa kanya yan mismo, ayon sa pinakamatalinong tao, pinakamayaman at may 700 asawa, ang buhay daw ay walang halaga. Meaningless, yan ang mababasa mo sa Book of Ecclesiastes. Walang katuturan ang lahat, kaya wag mo nang ipaglaban si Solomon bilang pambato mo sa katuwiran mong bulok. Baka kahit si Solomon sapukin ka kapag narinig yang mga kalokohan mo.
Sa mga nakakakilala sa atin ng lubos dyan, hindi tayo tumitira ng tao. Ang tinitira natin ay yung mga maling ideolohiyang ginagawang doktrina ng mga taong ito upang manlinlang ng ibang tao para lang sa sarili nilang kapakinabangan. Naunawaan mo ba yan? We are attacking the problem, not the person. Because after all, they are just a victim of worldly teachings and deception of the devil. Biktima lang din sila ng bulong ng demonyo at ginagamit na sila ng demonyo ngayon para mambiktima pa ng iba. Kaya ikaw, be careful of the false prophet. Maraming napahamak sa Biblia dahil sa mga huwad na propeta. Mga biktima lang din ang mga taong yan. Kaya wag ka na sanang gumaya sa katangahan nila. You always have a choice to live a righteous life. Bakit pa si Solomon ang gagayahin mo? Nahulog yan sa kalibugan. Kung merong isang tao sa Biblia na gusto mong gayahin, bakit hindi si Jesus ang gayahin mo? Hindi ka ngayon makasagot. Solomon gave in to lust, but Jesus modeled holiness. Sinong gagayahin mo sa kanila? Tandaan mo, we have a mission, we have a movement. We don't chase validations, we chase improvements. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa. Hanggang sa muli, lakan.